Hello brothers and sisters. Welcome back again sa atin na Book of Life. Mga kapatid, minsan natatawa ako sa tinatawag na sitwasyon. Kasi alam mo ba na pagdating sa buhay pananampalataya, ang mga tao ay mailap dahil na mas inuuna ang tinatawag nga tawhanon na kabuhi. Pero sa akin, bilang isang tao na nanampalataya at nagtitiwala sa Diyos, mas priority ko ang mga bagay na dapat ko gagawin para sa kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Mga bagay na parang dyan ko mararamdaman ang kaligayahan, ang katahimikan, ang katiwasayan sa araw-araw na lahat, sa pagising. Ginagawa lang yung nagkakarapat-dapat para sa obligasyon sa mundong ito. Ngunit mas pinako ka-priority ang mahal na Diyos sa buhay ko. Kasi mga kapatid, alam mo ba yun na sa akin, sa sarili ko, wala talaga akong magagawa pag wala si Jesus sa buhay ko. Talagang bagsak na bagsak ako sa health, sa lahat, financial, lahat. Pero pag nandiyan ang mahal na Diyos sa buhay mo, mga kapatid, talagang parang wala lang ho ako. Yes, sometimes nag-iisip din tayo, pero pag-iisip ng step by step lang na maging kontento lang sa kung anong mayroon. Mga bagay na kung saan pinapakontrol mo sa Diyos ang kabuhi mo, pinapakontrol mo sa Diyos yung mga pangyayari, yung tinatawag na ikaw na lang, Lord, ang bahala mag-control sa kabuhi ko kasi wala ho akong magagawa pag wala ho ikaw. Yes, mga kapatid, totoo yun. Sa ngayong panahon, sa edad ko, sa sarili ko, sa health ko, gusto ko na lang isama ang mahal na Diyos. Gusto ko na lang laging magpupuri, laging magmuni-muni sa mahal na Diyos. Yung mga bagay na kung pwede lang, maglublob ka sa tubig, no? Habang nasa tubig ka at ikaw lang nag-iisa, nakatingala ka sa langit at kinakausap ang Diyos. Yung feeling mo, iiyak ka, pero kinakausap mo ang Diyos. Yun ho yung gusto ko sa buhay. Parang yun ho yung pakiramdam ko upang ma-fulfill ba yung araw ko. Yung maging masaya ako. Hindi na ako nag-iisip ng kung ano man sa mundo. Makakain lang. Maka-enjoy sa mga paligid, sa mga pangyayari, kung saan ka naroroon. Yun lang. Mas priority ko mangarap na maging magdinalagon sa espirituhan ng iyong kabuhi upang matanggap ang biyaya ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Sa ngayong panahon, parang yung mga kapatid na hindi ako nangangarap ng kung ano-ano, kung ano lang magawa ko, kung ano lang matrabaho ko, yun lang. Pero yung pangarap ko sa espirituhan ng kabuhi napakataas. Nangangarap po ako na magkaroon ng second life na makasama ang mahal na Diyos. Kaya minsan sasabihin natin,
dito sa mundo, ang ordinaryong tao or literal ng tao sa mundo, busy sa araw-araw na buhay. Busy sa buhay makamundo. Busy sa mga pangarap, napais ng bahay, may bibilhin, or kahit anong mga bagay. Pero ako mga kapatid, hindi. Kung ano lang mayroon at magagawa ko para sa nakapaligid, para sa family ko, yun lang. Mas priority at mas binibigyan ko ng malaking katuturan ang pangarap ko sa espirituhanon na someday, for the second life, sa pagbalik ni Jesus Christ ay makahanda ako at makasama ang mahal na Diyos. Diyan ako nakafocus sa buhay ko. Wala na ako ibang pangarap, kundi makasama ang mahal na Diyos, makapaghanda sa kanyang pagbabalik, maging isang pinili sa bagong lupa at bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos. Yung kumbaga ang buhay ko dito sa mundo, yung mga obligasyon ko kumbaga makamundo is para sa akin is enough. And then yung pinapangarap ko sa ngayon, yung buhay na walang hanggan na kung saan makakasama ko ang mahal na Diyos. Sa araw-araw na mga ginagawa ko na lang namang ginagampanan ko ang buhay na makamundo, na kung anong magagawa mo sa pamilya mo, sa buhay mo, gagawin mo. But most of all, na priority ko ay gumawa ng kaaya-aya sa mata ng Diyos at makikipag-usap sa mahal na Diyos upang turuan ako ng daan sa pagpasok sa bagong lupa at bagong langit na kanyang inihanda para sa atin na kanyang mga anak. Mga anak na pinapangarap ko na isa ako sa mapili. Yes mga kapatid, kasi alam naman natin na ang bagong lupa at ang bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos ay of course mayroong mga tinatawag na alituntunin na ang makapasok dito ay pinili niya o yung mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat na buhay. So mga kapatid, sa sarili ko, sa buhay ko, gusto ko laging makausap ang mahal na Diyos. Gusto ko laging bigyan ako ng tinatawag na trabaho na what we call this, trabaho na makatulong sa akin sa espirituhanan ko na kabuhi. So mga kapatid, simpleng buhay sa mundo at mataas na pangarap sa espirituhanan na kabuhi. Amen? Amen.